nag-raise na ng Blue Alert. We have 3 regions that have raised Blue Alert. Metro Manila Regional Office, that means even the hospitals are also, all DOH hospitals are considered on Blue Alert. Ganun din ang Ilocos at ang Calabar Zone. And Central Luzon is also Code Blue. Inilagay na ng Department of Health sa Code Blue Alert status ang Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon, bunsod ng epekto ng matinding pag-ulan at malawakang pagbaha na dulot ng Super Typhoon Karina at Habagat. Dagdag pa rito ang pinangangambahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa ilalim ng Code Blue, magde-deploy ng dagdag na mga tauhan ng ahensya, bunsod pa sa regular na mga staff sa day-to-day operations upang tumugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Code Blue, that means andyan yung mga personnel, may command system na nakapwesto. Itong ginawa namin kaninang umaga na napanood nyo, part ito ng Code Blue activation ng Department of Health. Samantala, bunsod ng pagbaha kahapon ay isinara ang outpatient services sa Philippine General Hospital, ngunit ayon kay Secretary Herbosa ay balik operasyon na ito ngayong araw. Samantala, may ilang health facilities din mula sa iba't ibang lugar ang naapektuhan ng malakas na pag-ulan. There are 11 health facilities na nagkaroon ng partial damage or are still partly functional, no? There are 4 that are hospitals. 3 are local government hospitals. These are in Calabar Zone, and there's 1 DOH hospital na partially functional, yung San Lorenzo Ruiz. Ito po yung aming ospital dito sa Metro Manila na nasa Malabon. Ayon kay Health Secretary Herbosa, nakaramihan sa mga na-damage ay health centers lang sa Ilocos Region at Central Luzon. Hindi naman malaki aniyang naging pinsala ng kalamidad sa mga ospital, maging sa kabuuang operasyon nito sa bansa. Samantalang muling nagpaalala ang kagawaran ng kalusugan kaugnay sa leptospirosis na uso tuwing panahon ng tag-ulan. Paliwanag ni Secretary Herbosa na maaari itong makuha kapag ang baha o putik ay may ihi o dumi ng daga, kung saan nagkakaroon ito ng buhay na bakterya. Kaya kapag lumusong sa baha at may sugat o kaya ang isang individual ay nakainom ng tubig o nawisikan ng kanyang mata ng tubig baha o putik, pwedeng pumasok sa katawan at dito magkakaroon ng infection, kung saan ayon sa DOH dadami ang bakterya sa katawan. Kung magka-leptospirosis, pinakamaapektuhan ay ang atay kaya naninilaw ang pasyente at kidney kaya nagkakaroon ng renal failure. Kaya paalala ng ahensya na umiwas na lumusong sa baha o siguraduhing magsuot ng proteksyon sa katawan kung di ito maiiwasan. Ang tubig baha ay madumi. Hindi dapat mag-swimming, hindi siya gamiting swimming pool. Ang tubig baha ay hindi swimming pool. Pagbawalan natin ang mga batang maglaro. Binigyan din ng Department of Health na mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan sa paligid dahil makatutulong ito sa pagpababa ng bilang ng mga daga sa area at mas maiiwasan ang leptospirosis. Pag dumami ang basura, dumadami yung rodent population or dumadami yung daga. Kasi may nakakain sila. So multiply sila ng multiply. So very important, sanitation, garbage disposal, environmental protection ng ating mga, lalo ngayong tag-ulan. Siniguro naman ng kagawaran na nakahandang emergency and essential medical care at public health services sa mga evacuation center. Ipinag-utos na rin ni Secretary Herbosa na magkaroon ng help desk o post sa lahat ng evacuation centers para kung mayroong mga ilangan ng serbisyong pangkalusugan ay may nakahandang doktor, nurse o personnel na tutugon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.